Maraming tao ang hindi nakakapansin na may maliliit silang ginagawa araw-araw na unti-unting sumisira sa kinabukasan nila. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga karaniwang pagkakamali na dapat mong iwasan para hindi masayang ang oras mo, para hindi masayang ang pera mo at kalusugan mo. Unang pagkakamali ay yung nagtitiis ka sa toxic na relasyon. Isipin mo ito, araw-araw kang papasok sa opisina at bago ka pa man sumakay ng jeep o kotse, bigla ka nang kumakabog. Hindi pa nagsisimula ang araw, pagod na ang isip mo. O kaya naman, sa bahay, bago pa man dumating ang partner mo, nag-iisip ka na kung paano mo i-handle ang susunod na pag-aaway. Hindi lang ito normal stress, isa itong palatandaan na may toxic environment kang pinagtitiisan. Ang toxic na relasyon, unti-unting kumakain sa kalusugan mo. Para itong maliit na patak ng lason araw-araw. Hindi mo agad ramdam, pero pagdating ng buwan o pagdating ng taon, ubos na ang lakas mo. Nawala na ang tiwala mo sa sarili. At minsan, pati pangarap mo nadadamay. Bakit maraming taong nagtitiis? Dahil sa takot. Takot mawalan ng trabaho, takot maiwan, takot ma-judge ng iba. Dahil din sa guilt, feeling mo kasalanan mo o wala kang karapatang umalis. Relatable, di ba? Marami sa atin, lalo sa kultura natin, sanay tayong makarinig na tiisin mo muna, baka gumanda rin. Pero ang problema, ang pagtitiis na walang boundaries ay hindi pag-ibig at hindi sakripisyo. Pagpapabaya ito sa sarili mo. Bakit delikado ang pagtitiis sa toxic environment o toxic relationship? Dahil magkakaroon ka ng anxiety, magkaka-depression ka, low self-esteem, unti-unti mong ini-internalize na siguro ako ang mali. Nawawala rin ang energy at oras mo para sa mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Kung nakaka-relate ka, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin, tao ka lang. Pero kailangan mong makita kung nasaan ang hangganan mo. Sabihin mo sa sarili mo, toxic ito. Hindi para sisihin ng iba, kundi para makita mo ang realidad. Kung may anak ka, kapatid o kaibigan na nasa sitwasyon mo, anong sasabihin mo sa kanila? Kadalasan, mas malinaw natin nakikita ang tama kapag ini-imagine nating iba ang nasa sitwasyon. Kung hindi mo ipapayo sa kanila na tiisin, baka hindi mo rin dapat ipayo sa sarili mo. Number 2, walang financial plan. Isipin mo to, araw ng sahod, masaya ka kasi may dumating na pera. Pero bago pa man sumapit ang weekend, ubos na ang pera mo. Kasi ang unang sumalubong sa'yo ay mga bayarin, mga hulugan, interes, at kung ano-anong utang. Hindi mo na namamalayan na buwan-buwan, taon-taon, ikaw ay nagtatrabaho. Hindi para sa pangarap mo, kundi para lang bayaran ang nakaraan. Para kang nasa hamster wheel, tumatakbo ng tumatakbo, pero nasa parehong lugar pa rin. Nakakapagod, di ba? Ito ang epekto ng walang malinaw na financial plan at ng utang na hindi kontrolado. Hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol ito sa kalayaan at kapayapaan ng isip. Kapag wala kang plano, ikaw ang pinaplano ng sitwasyon. Ang utang na hindi mo tinututukan ay parang butas sa bangka. Kahit gaano karaming tubig ang ilagay mo, lulubog at lulubog ka pa rin kung hindi mo tinatakpan yung butas. Masakit aminin, pero maraming Pilipino ang ganito ang sitwasyon. Pagsapit ng emergency, walang mahugot. May pagkakataong mag-invest, pero hindi makasali. May magandang offer, pero hindi makagalaw. Hindi dahil kulang ang sipag, kundi kulang ang sistema at paglalagay ng prioridad. Kung minsan, dahil sa takot o hiya, pinipili na lang nating huwag tignan ang utang, huwag harapin ang numbers. Pero habang iniiwasan mo yon, mas lumalaki ang interest at mas lumalalim ang butas. Ang kagandahan, hindi kailanman huli para baguhin to. Kahit maliit ang kita mo, pwede kang magsimula sa simpleng pag-track ng gastos. Ang unang hakbang ay kilalanin ang daloy ng pera mo. Kung saan napupunta, ano ang pwedeng bawasan, alin ang pwedeng ipunin. Kasi kapag may plano ka, kahit hindi malaki ang kita, mas kontrolado mo ang direksyon. Hindi na puro apoy ang sinisindak mo, kundi unti-unti mong hinahawan ang daan para sa sarili mong pangarap. Isipin mo kung gaano kagaan sa dibdib, yung tipong dumating ang emergency, pero handa ka na. May lumitaw na magandang oportunidad, pero may ipon kang pagsimula. Hindi ka na kinakabahan, hindi ka na nadadala ng kaba. Kasi may plano ka, mas nagiging panatag ka, mas nakakapagdesisyon ka ng malinaw. Alam ko na hindi madaling magbago, pero ang bawat maliit na hakbang,
Pag-budget sa isang araw, pagtabi ng barya, pag-ayos ng utang, ay parang pagbubuo ng tulay palabas sa stress at papunta sa kalayaan. Kapag pinili mong harapin yan ngayon, hindi lang perang naiipon mo, pati dignidad, tiwala sa sarili, at posibilidad para sa mas maganda mong bukas. Number 3, naninisi ka ng ibang tao. Isipin mo ito, may nangyari sa trabaho o sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Natural na reaksyon ng tao ang humanap agad ng dahilan o sisihin ng iba para gumaan ang pakiramdam. Parang sandali kang guminhawa kasi hindi ko naman kasalanan eh. Pero sa totoo, habang inuulit mo ang ganitong pattern, para kang unti-unting tinatalian ng sarili mong mga kamay. Hindi mo namamalayan, ikaw na mismo ang humahadlang sa paglago mo. Kapag palagi mong iniiwasan ang responsibilidad, nawawala ang kapangyarihan mong baguhin ang sitwasyon. Kasi kung lagi mong sinasabi na ibang tao ang may kasalanan, ibig sabihin, wala kang kontrol. Ang epekto, feeling stuck ka. Pakiramdam mo, paulit-ulit ang buhay at wala kang magawa. Pero kapag sinimulan mong akuin ang parte mo sa nangyari, even yung maliliit lang, parang may switch na na-on sa loob mo. Nagkakaroon ka ng sense of ownership at kapangyarihang kumilos. Doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Relatable ito sa maraming sitwasyon. Sa relasyon, sa trabaho, sa paghawak ng pera, sa pag-aalaga ng kalusugan. Halimbawa, madalas nating marinig, wala kasi akong oras eh. Wala kasing sumusuporta sa akin. Pwede namang totoo yun, pero kung lagi mo lang yan sasabihin, hindi ka uusad. Mas malakas ang epekto kapag sinabi mong, hindi ko nagawa kasi hindi ko na-manage ang oras ko. Or, wala pa akong support, kaya hahanap ako ng paraan. Biglang ikaw ang driver ng buhay mo, hindi pasahero. Nakaka-inspire isipin na bawat pag-ako mo ng responsibilidad ay parang dagdag lakas ng loob. Oo, masakit minsan aminin na nagkamali ka, pero mas masakit manatiling walang kontrol. Ang ganda nito, kapag natutunan mong tanggapin ang parte mo sa problema, natututo ka, lumalawak ang isip mo, at mas nagiging handa ka sa susunod na hamon. Imbis na matakot, magiging excited ka pa kasi alam mong kaya mong ayusin o baguhin ang resulta. Kung gusto mong mag-level up sa buhay, dito nagsisimula. Tumigil ka sa pagtakbo palayo sa responsibilidad at tumigil ka sa pagbato ng sisi. Masarap sa pakiramdam kapag alam mong ikaw ang may hawak ng manibela at bawat desisyon na ginagawa mo, kahit maliit, nagtatayo ng tiwala sa sarili at respeto mula sa iba. Iyon ang tunay na motivation. Ang pakiramdam na ikaw ang may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Number 4, wala kang pake sa personal development. Kapag pinabayaan mo ang sariling pag-unlad, para kang nakasakay sa isang bus na walang direksyon. Gumigising ka araw-araw, pero pareho lang ang takbo ng lahat. Parehong gawain, parehong iniisip, parehong reklamo. Sa umpisa, parang wala namang masama kasi komportable at sanay ka na. Pero habang lumilipas ang buwan at taon, mapapansin mong nauubusan ka ng sigla at inspirasyon. Hindi lang career ang naapektuhan dito, pati kumpiyansa mo, pati relasyon mo sa iba, at pati pananaw mo sa sarili mo, unti-unting nagiging stagnant. Kung iisipin mo, ang pagkatuto at pag-grow bilang tao ay hindi lang para umangat sa trabaho o kumita ng mas malaki. Ito ang nagbibigay ng buhay sa loob mo. Kapag natututo ka ng bagong kasanayan, kapag nagbabasa ka ng libro o nakikilala ang mas malalim na bahagi ng sarili mo, para kang nabubuhayan muli. Nagkakaroon ka ng bagong ideya, bagong oportunidad, at bagong dahilan para bumangon. Maraming tao ang nadadala sa trap na okay na to, sakto na. Pero sa loob nila, may boses na nagsasabing, hindi ba pwede pang mas maganda? Relatable ito sa marami. Lalo na kapag pagod ka na o nadismaya sa mga nakaraang pagkakamali. Minsan iniisip mo, sayang naman, di ko na siguro kaya. Pero ang totoo, kahit gaano ka nakatagal sa rutang yan, may oras pa para magbago at para magsimulang muli. Hindi kailangan maging malaki agad ang hakbang. Bawat maliit na galaw ay may naipupundar na bagong bahagi ng pagkatao mo. Ang pinakamagandang parte ng patuloy na pag-unlad ay hindi lang yung resulta, kundi yung pakiramdam na may kontrol ka sa buhay mo. Na hindi mo hinahayaan ang takot, katamaran, o nakasanayan ang magdikta ng magiging kinabukasan mo. Kapag natututo ka, hindi mo lang dinadagdagan ng kaalaman mo, pinapalakas mo rin ang tiwala mo sa sarili at hinahasa ang kakayahan mong harapin ng mga hamon.
Kung nararamdaman mong matagal ka nang hindi umuusad, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Anong maliit na bagay ang pwede kong simulan para mas umunlad? Isang libro? Isang online course? Isang simpleng pag-reflect kung ano ba talaga ang gusto kong marating? Ang mahalaga, huwag mong hayaang lumipas ang isa pang taon na wala kang natututunan. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang kailangan lang ay handa kang maging mas mabuting bersyon ng sarili mo. Kahit paunti-unti. Kasi sa dulo, ikaw rin ang makikinabang. Number 5, pagiging people pleaser. Kapag sanay kang inuuna ang gusto ng iba kaysa sa sarili mong pangangailangan, mapapansin mong unti-unti kang nauubos. Sa simula, parang maganda at mabait pakinggan ang pagiging laging oo. Kasi nakukuha mo ang approval ng mga tao. Nagmumukha kang maaasahan at hindi ka na pagkakamalang masama. Pero habang tumatagal, napapansin mong hindi ka na nakikilala. Nawawala ang oras para sa sarili mo. Hindi mo na nagagawa ang mga bagay na mahalaga sa'yo. At pati emosyon mo, nagiging mabigat. Ang kawalan ng boundary ay parang pagbubukas ng pintuan ng buhay mo nang walang lock o walang limitasyon. Kahit sinong dumaan, pwedeng pumasok, pwedeng magkalat, at pwedeng umalis na lang, at ikaw ang maglilinis. Ganito rin kapag wala kang malinaw na hangganan sa buhay. Binibigyan mo ang iba ng pahintulot na pakialaman ang oras mo, ang enerhiya mo, at emosyon mo, kahit wala kang pahinga. Sa huli, ikaw ang napapagod, ikaw ang natutuyo, at ikaw rin ang nagtataka kung bakit parang wala kang kontrol sa buhay mo. Hindi selfish ang pagtatakda ng boundary. Sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamahalagang anyo ng pagmamahal sa sarili at respeto sa kapwa. Kapag malinaw sa'yo kung ano ang kaya at hindi mo kaya, mas nagiging tapat ka sa ibang tao. Mas nagiging malusog ang relasyon ninyo dahil hindi na ito nakabatay sa guilt o takot, kundi sa mutual na respeto. Ang pagsasabing hindi ay hindi pagtanggi sa tao, kundi pagtanggi sa sitwasyon na makakasama sa'yo. Kung naiipit ka ngayon sa pagiging people pleaser, isipin mong hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang araw. Pwede mong simulan sa maliliit, huwag agad sumagot kapag may nagtanong. Bigyan mo ang sarili mo ng oras mag-isip kung kaya mo ba. Ipaalala mo sa sarili mo na hindi mo kailangang laging available. Unti-unti mong matututunan na ang pagprotekta sa sarili mong oras, sa sarili mong damdamin at lakas ay hindi kawalan ng kabutihan. Sa halip, mas nagiging buo ka at mas marami kang maibibigay sa tamang tao at tamang pagkakataon. Kapag natutunan mong magtakda ng hangganan, nagbabago ang pakiramdam mo. Mas magaan, mas malinaw ang direksyon, at mas may respeto ang mga tao sa paligid mo dahil alam nila kung hanggang saan ka at ano ang mahalaga sa'yo. Ito ang klase ng lakas na hindi sumisigaw pero ramdam ng lahat. Ang lakas ng isang taong marunong magmahal sa sarili. At dahil doon, mas maayos na nakakamahal ng iba. Number 6, hindi ka marunong mag-manage ng oras. Isipin mo ito, araw-araw, pare-pareho lang ang oras na ibinibigay sa atin. 24 oras. Pero bakit may ibang tao na parang ang dami nilang natatapos? Samantalang tayo ay madalas nauubusan ng oras kahit buong araw tayong abala. Madalas hindi sa dami ng ginagawa ang problema, kundi sa kung paano natin minamanage ang oras natin. Kapag hindi mo na mamanage ang oras mo, parang araw-araw kang nakikipaghabulan sa huling bus. Laging huli, laging nagmamadali, at kadalasan, hindi natatapos ang mga pinaka-importanting bagay. Nakakapagod, nakaka-stress, at nakakasira ng kumpiyansa sa sarili. Kung tutuusin, hindi naman ibig sabihin na tamad ka. Kadalasan, puno ang araw mo ng maliliit na gawain na hindi naman talaga nakakatulong sa mga tunay mong pangarap. Scroll dito, konting kwentuhan doon, bigla kang may naalala, tapos maya-maya, ubos na pala ang oras mo. Ang ending, wala kang natapos na mahalaga. Paulit-ulit na ganito hanggang sa masanay ka sa cycle ng pagka-cram at guilt. Pero may magandang balita. Ang time management ay hindi talento, kundi kasanayan. Ibig sabihin, kaya mo itong matutunan at i-practice. Hindi mo kailangan maging perfect agad. Sapat na magsimula ka sa pag-prioritize. Kapag natutunan mong piliin kung ano talagang mahalaga sa araw mo at unahin ito, biglang nagbabago ang pakiramdam mo. Mas kalmado ka, mas malinaw ang isip mo, at mas nagkakaroon ng direksyon ang bawat oras na ginugugol mo. Pareho lang tayong may mga distractions, pero sa tuwing inaayos mo ang oras mo, para kang naglalagay ng bakod para protektahan ang mga pangarap mo. Imbis na hayaang kainin ng mga walang kwentang gawain ang oras mo, ikaw mismo ang nagdidikta
kung saan mapupunta ang oras mo. At doon mo makikita ang tunay na kapangyarihan, hindi sa pagiging busy, kundi sa pagiging intentional. Kapag nasanay kang mag-manage ng oras, hindi lang productivity ang naaabot mo, nababawasan din ang stress mo. Mas nagiging present ka sa mga mahalaga at mas tumataas ang respeto mo sa sarili mo. Ang ganda ng pakiramdam na sa wakas, ikaw na ang may hawak sa oras mo, hindi ang oras ang may hawak sa'yo. Number 7, wala kang investment sa sarili. Isipin mo to, araw-araw kang kumakayod, araw-araw kang nagpapagod at ginagawa mo ang lahat para kumita. Pero kung lahat ng kita mo ay dumadaan lang sa palad mo, walang natitira para sa hinaharap o sa sarili mong pag-unlad, para kang nagtatanim sa lupa na hindi mo inaabuno. Unti-unting mamamatay ang halaman. Marami sa atin ang nasanay na basta may trabaho, okay na. Pero ang problema, ang mundo ay laging nagbabago. Ang mga skills na bago ngayon, luma na bukas. Ang perang hawak mo ngayon, mauubos kapag may emergency o pagdating ng edad na hindi na kaya ang parehong trabaho. Kapag hindi ka naglalaan ng pera para sa sarili mo, para mong hinahayaan ang sarili mong manatili sa parehong antas. Ang investment sa skills ay parang pagdaragdag ng bagong gamit sa toolbox mo. Mas marami kang alam, mas malaki ang chance mong kumita ng mas malaki. Mas madali kang makaka-adjust sa pagbabago at mas mataas ang kumpiyansa mo sa sarili. Ganon din sa retirement o long-term savings. Hindi ito tungkol sa pagyaman kaagad, kundi sa pagprotekta sa sarili mong kinabukasan. Kung may maipon ka para sa sarili mo, hindi ka aasa sa ibang tao kapag tumanda ka. Hindi ka magpapanik kapag may krisis at mas may kapayapaan ka ng isip. Ang ipon at investment ay hindi parusa. Regalo ito sa future self mo. Para itong sinasabing, salamat sa paghihirap mo ngayon. Ito ang protection mo bukas. Kung iisipin mo, bawat pisong inilaan mo sa self-improvement at kinabukasan mo ay parang maliit na binhi. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero pagdating ng panahon, may punong magbibigay sa iyo ng lilim, ng bunga at ng seguridad. At habang tumutubo yon, nagbabago rin ang pakiramdam mo sa sarili mo. Nagkakaroon ka ng sense of control at direction. Hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Kahit simpleng 100 pesos para sa isang online course o maliit na hulog sa retirement fund ay hakbang na. Ang mahalaga, inuuna mo ang sarili mong paglago at kaligtasan. Dahil sa huli, wala nang mas tatagal at mas magpapasalamat sa'yo, kundi ang sarili mong future self na magsasabing, buti na lang inuna mo ako. Number 8, mabilis kang sumuko. Isipin mo ito, lahat ng pinakamagagandang bagay sa buhay, dumaan sa proseso ng paulit-ulit na pagsubok at pagkadapa bago makamit. Walang exempted, kahit ang mga taong hinahangaan mo ngayon ay dumaan sa rejection, dumaan sa maraming failure at pagkabigo na halos gusto na nilang sumuko. Ang pinagkaiba lang, hindi sila tumigil. Ang mabilis na pagsuko ay parang pag-alis sa laban bago pa man magsimula ang tunay na laro. Kapag nagkamali ka at agad mong iniwan ang ginagawa mo, hindi mo nabibigyan ng pagkakataon ng sarili mong matutunan kung paano ito gagawin ng mas mahusay. Ang resilience naman ay hindi ibig sabihin na hindi ka nasasaktan o hindi ka napapagod. Ang ibig sabihin nito ay handa kang bumangon kahit pa ilang beses kang nadapa. Kung may mga panahong parang wala ng pag-asa, at tinutukso ka ng isip mo na wala kang kwenta, wala itong patutunguhan, normal yon. Ibig sabihin lamang ay nasa gitna ka ng pagbabago. Ang tunay na pag-unlad, madalas hindi ramdam sa simula. Parang pagtatanim ng buto. May panahon ng paghihintay bago makita ang resulta. Kung susuko ka agad, hindi mo makikita ang punong uusbong mula sa itinanim mo. Ang bawat pagsubok ay pwedeng gawing pagsasanay sa tibay ng loob. Sa bawat beses na bumabangon ka, kahit masakit, kahit mabagal, pinapalakas mo ang sarili mong muscle ng resilience. Darating ang panahon na mapapansin mong hindi ka na ganoon kabilis na didiskaril. Mas madali ka nang nakaka-recover. Kung nahihirapan ka ngayon, sabihin mo sa sarili mo, hindi ito ang katapusan. Ito ang training ground ko. I-visualize mo ang sarili mong mas matibay, mas matatag, mas kampante sa hinaharap. Yan ang inuubog ng bawat paghihirap mo ngayon. Ang hindi pagsuko ay regalo na ibinibigay mo sa sarili mo. At sa tuwing pipiliin mong lumaban ulit, kahit maliit na hakbang lang, gumuguhit ka ng bagong kwento para sa sarili mo. Kwento ng lakas, hindi ng talo. Number 9, gusto mo ng madali ang pagyaman. Isipin mo ito, may kaibigan kang laging naghahanap ng madali ang paraan para yumaman. Bawat linggo,
may bagong pinapasok. Sa una, parang exciting. Parang ito na yung big break ko. Pero pagdating ng ilang buwan, wala ring nangyayari. Mas madalas, lugi pa. At minsan, nasa scam. Maraming ganyan. Kasi natural sa atin ang maghanap ng mabilis at madali. Pero ang totoo, halos lahat ng bagay na matibay, matatag, at may pangmatagalang bunga ay dumadaan sa proseso. Parang example ko kanina, parang pagtatanim. Hindi mo pwedeng pilitin na bukas na agad may bunga ang puno. Kailangan ng paghahasik, pag-aalaga, pagdilig, at pagtitiis bago ka makaani. Ganon din ang yaman at tagumpay. Kapag puro shortcut ang hanap mo, kadalasan hindi ka talaga natututo ng skills, hindi mo naiipon ng karanasan, at hindi ka nagiging handa para sa tunay na responsibilidad na dala ng tagumpay. Para kang nagtatayo ng bahay sa buhangin. Mabilis, pero madali ring gumuho. Kung gusto mong makawala sa cycle na yan, subukan mong baguhin ang mindset mo mula sa mabilisan papunta sa sustainable. Tanungin mo sa sarili mo, anong skill ang kaya kong buuin ngayong taon na makakapagbigay sa akin ng kita sa susunod na 5 taon? Anong maliliit na hakbang ang pwedeng gawin araw-araw para marating ang long-term goal ko? Mas boring ito sa simula kumpara sa instant hype. Pero dito nagkakaroon ng tunay na kalayaan at kumpiyansa. Kasi alam mong kahit anong mangyari, may pinaghirapan at pinagkatiwalaang pundasyon ka. Kapag pinipili mo ang proseso, imbis na shortcut, natututo kang magtiis, natututo kang magplano at maging responsable. At yan ang mga katangian ng taong hindi lang basta umasenso, kundi nakakapagpanatili ng tagumpay at nakakapagpamana pa sa iba. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka kabilis umangat. Ang mahalaga ay kung gaano katibay ang hakbang na binubuo mo para sa sarili mo. Number 10, pagkakamali sa pagpili ng kaibigan. Kapag mali ang napipili mong mga kaibigan at network, para kang nagtatanim ng magandang binhi sa laso na lupa. Kahit anong sipag mo, hirap kang lumago kasi hinihila ka pababa ng kapaligiran mo. Ang mga tao sa paligid mo ang maglalagay ng tono sa araw-araw mong kilos, pananaw at pangarap. Kung nakakasama mo ay puro reklamo, puro chismis, at wag na lang mentality, dahan-dahan kang nahihikayat na maniwala na maliit lang din ang kaya mong gawin. Kung lagi kang nakakarinig ng imposible yan, walang mangyayari dyan. Natural na bumabagsak ang loob mo at unti-unti kang nagsisettle sa kung ano na lang ang meron. Pero iba ang buhay kapag tama ang nakapaligid sa'yo. Kapag kasama mo ang mga taong may pangarap at may malasakit, para kang may hangin sa likod na tumutulak paakyat. Kahit pagod ka, may mga taong nagsasabing, kaya mo yan. At hindi dahil gusto ka lang nilang pagandahin, kundi dahil naniniwala silang kaya mo talaga. Nakakahawa ang gana sa buhay at disiplina ng mga taong may malinaw na direksyon. At ganun din kabisa ang nakakahawang negativity kung hindi ka mag-iingat. Kaya napakahalaga na maging mapili at maging intentional. Hindi ito pagmamataas, ito ay pagprotekta sa kinabukasan mo. Kung gusto mong umangat sa negosyo, hanapin mo ang grupo o mentor na may integridad at karanasan. Kung gusto mong maging mas maayos ang ugali at pananaw mo, lumapit ka sa mga taong nagpapakita ng respeto at malasakit, hindi sa mga naglalason. Hindi ibig sabihin nito ay iiwan mo na lang basta ang luma mong kaibigan. Ibig sabihin lang nito ay alam mong piliin kung kanino mo ilalagay ang pinakamalaking bahagi ng oras mo at enerhiya mo. Isipin mo na lang, kung ang 5 pinakamalapit mong kasama ay masisipag, marespeto, at may pangarap, mahihirapan kang hindi matuto at mahirapan kang hindi rin umangat. Kung kabaligtaran naman, mahirapan kang hindi mahila pababa. Ikaw ang kapitan ng barko mo. Ikaw ang pipili kung anong crew ang kasama mo sa paglalayag. Kung nagkamali ka noon sa pagpili, hindi pa huli. Pwede mong baguhin ang direksyon. Pwede kang humanap ng mas malusog na samahan at dahan-dahang lumayo sa mga hindi nakakatulong sa paglago mo. Sa ganitong paraan, mas madaling maniwala sa sarili at mas mabilis kang uusad sa direksyon na gusto mo. Number 11, hindi mo tinatanggap ang pagbabago. Kapag iniwasan mo ang pagbabago, para kang nakasakay sa isang tren na papalayo na pero ayaw mong bumaba. Habang ang mundo sa labas ay patuloy na umuusad, ikaw nananatiling nakatayo sa parehong stasyon. Sa una, pakiramdam mo ligtas kasi pamilyar ang paligid, kabisado mo na ang galaw. Pero habang tumatagal, mapapansin mong naiwan ka na. Hindi mo na maabutan ng mga oportunidad at mas lalong sumisikip ang mundong ginagalawan mo. Kung minsan, hindi mo na mamalayan na stubbornness na pala
ang pumipigil sa'yo, hindi na prinsipyo. Iniisip mo, ganito na ako eh. Hindi ko na kaya yan. At unti-unti mong nililimitahan ang sarili mong potensyal. Pero ang totoo, bawat tao may kakayahang matuto at magbago kahit gaano pa katagal mong sinabing, hindi ko kaya. Ang pagyakap sa pagbabago ay hindi nangangahulugan ng pagtapon sa sarili mong pagkatao. Ibig sabihin lang nito ay binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong matuklasan kung gaano ka pa kalayo pwedeng marating. Isipin mo ang sarili mong parang halaman. Kapag nasa maliit kang paso at ayaw mong ilipat, darating ang oras na hindi ka nalalaki dahil limitado ang lupa at nutrients mo. Pero kung hahayaan mong mailipat ka sa mas maluwag na paso, magkakaroon ka ng mas maraming ugat, mas malakas na katawan, at mas matatag na mga dahon. Ganon din sa buhay. Ang discomfort sa umpisa ay tanda na lumalawak ang kapasidad mo. Hindi madali at normal na matakot. Pero tanungin mo ang sarili mo, ano ang mas masakit? Ang hirap ng pag-adjust ngayon? O ang panghihinayang na naiwan ka sa dati? Sa bawat hakbang na tinatanggap mo ang bago, pinapatibay mo ang sarili mong loob. Pinapanday mo ang kakayahan mong makibagay. At binubuksan mo ang pinto para sa mga bagay na dati akala mo imposible. Kung may isang bagay kang pwedeng gawin ngayon, simulan mo sa maliit. Tanggapin ang isang ideya, ang isang skill o sitwasyon na dati tinatanggihan mo. Sa ganon, mararamdaman mo na hindi ka nawawala, nagiging mas buo ka at mas malakas ka. Hindi ka kaaway ng pagbabago. Ito ang daan para maabot mo yung mas malaking bersyon ng sarili mo na matagal nang naghihintay na makita mo. Sa huli mga kaibigan, ang buhay ay parang isang mahabang paglalakbay na ikaw mismo ang nagmamaneho. Maraming liko, maraming traffic, at may mga pagkakataong parang wala ka ng direksyon. Pero ang kagandahan nito, hawak mo pa rin ang manibela. Ang mga maling gawi at pagkakamali, gaano man kaliit, kapag naipon, pwedeng magdala sa'yo sa maling daan. Kaya mahalaga na ngayon pa lang, kilalanin mo kung alin sa mga ugali, kaugalian o paniniwala mo ang unti-unti nang kumakain sa kalidad ng buhay mo. Hindi ito para sisihin ang sarili, kundi para makita mo kung saan ka pwedeng magsimulang magbago. Ang pagbabago ay hindi kailanman instant. Katulad ng pagtatanim, hindi mo agad makikita ang bunga. Pero sa bawat araw na inaalagaan mo ang sarili mo, unti-unti itong magbabayad. Ang mga simpleng pagpili mo araw-araw, yun ang nagtatakda kung ano ang klase ng buhay ang mabubuo mo bukas. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay maging handang kumilos at tumanggap ng pagkakamali bilang hakbang, hindi bilang dulo. Minsan mahirap magsimula, lalo na kung pakiramdam mo ay huli na, umalayo ka na sa ideal na buhay. Pero tandaan mo, laging may oras para bumawi. Kahit gaano karami ang nagawa mong pagkakamali, hindi pa rin tapos ang kwento mo. Ang bawat araw ay bagong pahina. Ang mahalaga ay maging honest ka sa sarili mo at piliin mo ang susunod mong hakbang. Kung minsan, simpleng hakbang lang ang kailangan para magsimulang mag-shift ang buong direksyon ng buhay mo. Kung mabibigyan ka ng inspirasyon mula rito, sana yun ay makita mong hindi mo kailangang buhatin mag-isa ang lahat. Hanapin mo rin ang suporta ng mga taong positibo at nagtutulak sa'yo. Maganda ring bumalik sa mga bagay na nagbibigay sa'yo ng tunay na inspirasyon. At habang patuloy mong tinatanggal ang mga nakakasirang gawi at pinapalitan ng mga bagong ugali na nagbibigay ng buhay, mararamdaman mo na hindi lang nagbabago ang paligid mo, nagbabago rin ang pananaw mo sa sarili. At doon nagsisimula ang tunay na pag-angat.